Since merong Fanny, tapos merong dalawang sustain na nag-heal para side ng RSG. Actually, pwede sila mag-early early gulo Oo. sa buff ng Fanny. Imbes na yung Hilda kasi hindi naman sasamahan yung Fanny, di ba? Oo. Maliban na lang kung ganun yung call nila. Mag-a-adjust sila? At this point, iniisip ko yung Guinevere at level 1 ay pwede pa rin naman guluhin ng Hilda, pero ibig sabihin nun na iiwan niya ang kanyang Fanny at kailangan maging fast nga ang isang Fanny, especially in the early game. Dito na nga natin malalaman kung sino ang magpapatuloy at kung sino ang bababa. It's AP Bren versus RSG. Game 5, pasok na agad tayo sa Land of Dawn. Final game of day number 2. Grabe nakaka-hype tong laban na to. Kinukuha na nila yung buff. Ang aga. Ito na talaga yung totoong file name. Last na. Final output na to. .pdf, di ba? Oo. Ito na yung pinaka-final para sa gabi na ito. At grabe yung hype doon kasi hindi nila masyado binisita pa yung mga jungle ng kanilang kalaban. At makikita na naman natin ang XP lane back siya. Biruin mo, hindi. Kung sasabihin mo sa akin kahapon na bukas makakakita ka ng dalawang XP lane back siya, hindi ako maniniwala sa iyo eh. Pero ito kasi, talagang ginagamit. Okay, punta tayo dito ngayon. So, adaptive damage ang gusto dito ng Fanny. Again, this is Assassin. So, para naman dito sa side ng RSG, again, sustain ang kanilang panlaban. Even yung Guinevere ay may sarili nga pang sustain or spell bump, ika nga para sa kanyang hero. So, kailangan talaga dito crucial ang vision para sa side ng RSG. Dahil kailangan din na malaman, saan nga ba ngayon nagja-jungle si Kyle DZ? At gano'n naman mismo rin yung ginagawang pilit dito ng mga members ng RSG. Even Light right now, trying to spot kung nasan nga ba si Caltizi. Pero nagbigay na rin naman ng command dito si Emma na nandito sa babae. Nakita ko gumagalaw-galaw dito yung mga jungle buffs or jungle monsters. But on the other hand naman for AP Bren, kailangan muna nilang kalmahan. And so for Ogwen is still doing that. Di pa rin naman sila nagpo-full on. Pero ito na nga full on to Irad and Nats. Nakuha pa rin naman ata ni Irad ang actually hindi niya nakuha yon. Naagaw sa kanya. At ngayon talagang pinapahirapan ng AP Bren si Irad pero nakakapag-farm pa rin naman ang Guinevere. Isa sa mga masayang parte ng pag-win niya. Tsaka by the way pala yung yung hero ni Flap TZ which is Baksha, super nag-make sense kasi 8 nga naman sa sa draft index yung natin, yung support utility. So yung heal nila, kailangan nila ng papigil. So yung Tortoise Pusans ng Baksha, magandang factor para ito kay Flap para Yes. yung magpo-front, meron na agad na anti-heal. Nilalagyan niya agad ng hanggang dyan na lang muna kayo. Pero dito, pinipigilan ni Ogwen na medyo malalim dito sila Nats. Pero okay nga lang din. Caltizi still targeting the turtle. Abang pulahan. Masasakripisyo si Ogwen. And first blood going to the side of RSG. Caltizi with the turtle. Nandiyan na nga lang din yung mga controlled. Light is taken down as well. Kill for a kill pero may turtle na libre ang AP Bren. Pakiramdam ko nanalo sa trade ang AP Bren doon. Kasi yes, nakakuha nga sila ng turtle tapos nakakuha pa dito ng kill si Caltizi. Tsaka yung function ni Caltizi kasi diba nasanay tayo, siya yung tagalinis na type of Fanny. Ito, alam kasi nila yung strength nila. Since medyo stationary kasi dito yung heroes, for example, yung kay Aqua, madali niya pwedeng talunan. Later on, pwede natin expect na sa may bottom lane, pupuntahan niya na rin si Eman. And speaking of Eman, 2.1k gold as compared to Super Marco na hindi ganun kataas ang farm dahil nga din naman sa range difference Yes. ng dalawang hero. And Tsaka, nakikita natin. At saka medyo nahihirapan din ata siya na intayin nyo yung mga bola ni Eman. Pero Flap! Binibigla na naman sa dito. Sabi na, si Eman ba? O sige, bigyan natin ng gito kaaga. Even Light doon, medyo nakakatakot yung prowess na meron din si Caltizi. Gusto ko lang sabihin na dumating na tayo sa era na ang pambait sa play ay yung gold lane mismo. Kasi naman lumabas si Super Marco kasi nandun pala yung Fanny. Ang carry ko, ay pain ko. Grabe, no? Kakaiba na talaga yung mundo ngayon na MLBB. Kung sasabihin mo sa akin to 1 year ago, ayan. Hindi ka Hindi ako maniniwala. Eh kaso 1 year ago, hindi pa tayo magkaibigan eh. Hindi ba? Pero ngayon, friends na tayo, BFF. Friends na tayo lahat dito. Ikaw ba naman, Pumayb Games, ang ating last series of the day at AB Bren. Malapit na nga ang ating 1K gold lead. Pero mukhang ay nakuha pa rin naman ni Iran. Andito na nga lang din lahat ng puwersa ng AP Bren. Pilit na nililigtas din si Ogwen. Makakaligtas, yes. Pero kita mo naman yung Danius Pervision na nabigay niya dito habang si Caltizi makakakuha pa rin ng kill. At kay Eman pa! Grabe yung space na binigay din nila kay Super Marco kasi sabi nila, teka lang, medyo nahihirapan dito. May papasok po na Ducati. Doon sa may bottom lane, kailangan po ng assistance. Okay, copy ba? Copy. Copy yan. Pag nakita mo talaga yung
tunog pa lang ng Ducati, parang sure VIP ka na eh. Definitely. Tunog pa lang yung angas pa lang na meron dito si Super Marco. VVIP ang treatment sa kanya Oo. ng AP Bren. Tapos may kotse pa siya, Flap TZ. Meron pang bodyguard, Gwen. Tapos kung sakaling may life support ka pa kay Pew, literal alagang-alaga talaga si Super Marco kay AP Bren. Pero sa ngayon, RSG with a double support lineup. Parang kakaiba na hindi maalagaan si Eman. Parang inaantay din kasi nila. So, iba yung trajectory, by the way. Binigay talaga nila yung turtle. Tapos, gusto sanang kumuha ng trade sa may bottom lane. So, ngayon inaantay kasi for this support heroes is that yung favor, boots, kailangan maging mataas muna kasi yung damage ngayon, lalong-lalo na ni Kyle TZ ay mataas na kasi adaptive damage nga yung kanyang pinili for the emblem. And AP Bren right now is playing their strengths. Early pa lang tayo, pero sila yung mas nakikita natin nagdo-dominate in terms of kills. That's 3-1. Pero kita mo naman si Ogwin, hindi niya pa rin tatantanan talaga dito si Irad. Manggugulat siya. Light, spotting Flap and Pew na nagtatago dyan. Nats on the other hand, napipilitan siyang umaga kasi ng rotate dito. Kaya hindi rin siya masyado makapagwala dun sa linya niya. Saka if you're Irad, parang ang hirap pumasok no? True. Sa lineup ng AP Bren dahil din may Faramis pa. Sino na ba pwede mong talunan? Si Kyle TZ lumilipad, si Super Marco medyo malayo-layo. Oo, tapos, wow! Nakasprint ang isang backshot. Parang gusto ko makakita ng nakasprint na ano? habang gumugulong, no? Parang ang bilis na no counter. Parang naka-wilderness pa nagkataon na Yes. na back siya. Pero in any other lanes. So ngayon RSG, pinag-usapan natin ang strengths ngayon ng AP Bren. Ang pinaka-strength nila dito is again yung support utility that they have. Pwede silang pumasok anytime at Andiyan na. sustain yung damage na ibabato sa kanila ng AP Bren. Ito naman yung maganda for RSG, marami silang pwedeng ipang-save or pang-disengage kung sakali man. Nakatulad nun, pumasok na malalim si Irad, nag-try sila but definitely hindi pumayag yung AP Bren sa gusto nilang mangyari. Ito penalty zone na gamit na. Irad with the knock-up pero hindi niya itutuloy. Kay Flap TZ, 20 seconds bago lumabas ang ating third and last turtle of the game. Gwen, ayaw talagang tigilan si Irad. Magagalit sa'yo si Carl TZ niyan eh. Grabe, siya na mismo yung naghahanap ng away, hindi siya umiiwas sa away dito, Umi. Oo. Sa laro lang na to, linawin ko lang. Sa laro lang, walang away-away sa labas dahil magsisimula na ang away sa loob ng laro for the turtle. Nasa pwesto naman na Ayun lang! Grabe! Sumilip lang siya doon, Umi. Ilang segundo, that's 2 to 3 seconds for Kyle TZ to tore down Light ng ganun kabilis lang. Again, yung pinili niya dito is Rupture. Talaga mararamdaman mo yung pwedeng destructive na damage for this Fanny. Sobrang bilis. Kaya naman pala, grabe yung early to mid Oo. ng AP Bren. Yun yung kinakapitalize nila ngayon. At talagang capitalize 100% of the team kills ay nasa kamay ni Kyle TZ. At kalahati ng kills na yon ay nakay Eman pa. At talagang top tier na pagpunta sa gold lane at makakatakas naman si Pew mula sa penalty zone na yon. At consistent pa rin kasi talaga dito si Ogun sa panggugulo at pag-spot sa mga members, giving vision and pwede na sabihin yung communication niya with the team is very clear pa rin. Yung intent nila to get squishy heroes is still there. Lalo na ngayong vulnerable kahit si Light na nakapurchase na rin naman ng Flash of the Oasis. At isa yun sa mga pinakamalakas na items Ah. in the current meta na talagang pag nabili mo sa iyong healer ay parang times 2 ang nabibigay mong heal. And Kyle TZ securing this organ buff. Napa-retry. Right? Ang sakit tong damage siya dito. So, kita pa rin natin confidence ni Light kasi hindi din siya agad umaalis from time to time. So, RSG ngayon, clearing na minion wave if ever man na magkakaroon ng malaking objective dahil 8 minutes na rin ang ating laban. So, makikita natin ngayon in terms of gold lead para sa ating mga marksman. Medyo malaki ang kailangang habulan. Actually, hindi siya medyo for a gold laner kasi yung mga item na yan, isa pa rin nabubuong item dito ni Eman na pure parang talaga final item which is yung Haaskos. Isa pa sa mga pinakamurang item sa MLBB for marksman. 800 gold pa nga lang, nararamdaman mo na yung gap sa gold lane. Yan pa kayang almost 2K na. At meron na nga ring Malefic Roar si Kyle TZ, so expect nyo kahit tank ay kaya ng tunawin. Pero mukhang Torre muna ang kanyang uunahin. Kaya na yun eh, makakatakas yan, lilipad na. Ay! Habang tumatakas pa siya, sabi niya, sige, magme-matrix muna ako dito. Nat sa pilitan sa Nibang with a heart guard.
Aqua and Light to the rescue. Andyan na nga lang din yung guiding wind with the circling eagles. Asalubong kay Ogwen. Andyan si Flap, ready to rumble if ever man lalalim ang RSG. Pero magdi-disengage na lang muna sila. By the way, dalawang crucial na ultimate na nagamit dito for RSG, both yung Heart Guard and even yung circling eagle ni Light. Actually, make it 3 kasi even yung penalty zone nagamit din ni Nats. So expect that for this Lord, hindi magko-contest ang RSG dahil medyo crucial din. Not unless gusto na mag-take ng risk at kung aabot sila if ever. At hindi lang 50-50 yung risk na yun eh. Parang nasa 30-70. True. Mas maliit pa nga ata doon kaya hindi na ito kukunin pa ng RSG. Open with the zone out. Flap TZ nasa likod na pala. Ang ganda nung sagasa niya if ever man. May isang mahuhuli, that's Irad. Pero okay nga lang dahil inaantay pa na dito si Super Marco and Cal TZ na naghahanap kung meron bang lalalim. Pero for RSG, malakas yung kutob nila. Hindi tayo pwede basta-basta gumera dyan. Clean take para sa unang Lord ng larong ito kay AP Bren. Tama ngayon ng 7,000 against RSG. Looking at the damage dealt, nakaka-20k na si Idol. Oo, sobrang taas dito ng damage dealt ni Cal TZ. Again, na yung 100% ng kills ng AP Bren is from Kyle TZ. At kahit si Light, nahihirapan din na mag-zone at mga players dito ng AP Bren kasi nasa single kill siya from time to time. Or kaya siya i-single kill rather ni Kyle. And right now in this phase of the game, Athena, RSG's yung chances nila parang bumababa at bumababa na. How do you think can they slow down this game? Paano nila papabagalin to? Maximize Nats. Nandyan na naman syempre yung not on his watch. Nats Entertainment needs to be activated talaga. Pero in this kind of situation, hirap siya kasi nga naman medong nether realm dito si Few. And as well as si Irad kasi hindi siya masyado makapag-maximize nung kanyang mga clone. Pero si Cal TZ talaga ang isa sa problema na kailangan din nilang mahuli. Kailangan talagang huliin si Kyle TZ dito pero paano mo na huhulihin? Yung mala octopus na galawan, lumalabas na lahat ng mga kable. Dalawang waves ang papasok, isa sa taas, isa sa baba. At si Black TZ ngayon ay tatangke ng damage. Ang ganda yung ginagawa dito ni Irad. Nag-clear lang sila ng wave, preventing AP Bren na makabasag or makapag-do ng further damage sa kanilang mga base turrets. But on the other hand pa rin, AP Bren ang lamang. Oh, very, very decent. By the way, depensa dito para sa RSG. Kasi yung difference in terms of levels, kaya na sana ng AP Bren yung makasira ng inhibitor turret. But because medyo juggle din sila kung sino magte-take dito ng minion wave at makapag-diretso, naging maganda para sa kanila. So, malinis siguro na 20 minutes or 18 minutes pwede natin expect na magiging masakit na rin dito si Eman for RSG. At dun na talagang makakapitalize yung kanilang support utility with this Angela and even Matilda. Grabe, 8 minutes ng pagtitiis, Pogi. Parang hindi ka kakain ng recess ng apat na araw. Grabe yun, Para sa Friday, may pambili ka ng masarap na pagkain. Yes. Na matagal-tagal ang iipunin ng RSG. At ang dami na rin natangking damage dito ni Ogwen. Minute number 1 pa lang ay umiikot na siya at tinatangke ang lahat na pwedeng ibato ng RSG. Ang ganda ngayon ng mga pwesto ng AP Bren habang lumalapit na tayo sa 10k gold lead. And this time around, di rin naman nila napipigilan dito sa Cal TZ. As you've mentioned, sobra or wala talaga silang direct na panghuli with this Fanny. And usually though, makikita natin ng Fanny, talagang dapat iniistorbo mo na iniistorbo. Pero sila yung continuously na nadidisturb dito ni Ogwen. Na sinabi ko pa nga lang from minute 1, hindi niya nagusto talaga na lumabas dito sa jungle si Irad eh. Kumbaga nakatira na siya doon. Oo, dyan na lang siya. Jungle na ng RSG, parang nag-cosplay na bilang isang raider at libreng Lord nga ang makukuha ng AP Bren. Luminous Lord secured para sa kamay ng AP Bren at mukhang makaka-double purple buff pa. Sanay tayo makakita ng Fanny na gutom. Ito naman, ang Busog na Fanny busog. na busog. Oo, busog na busog dito si Cal TZ, kaya naman 10.6k gold lead for AP Bren. So napakalinis ngayon ang kanilang pinapakitang performance, and for RSG, sa mga nagpapahirap sa kanila, pasugod kasi talaga lahat ng players ng AP Bren. Oo. Di ba lumulundag din yung Irithel, yung Baksha, tumatalon din. Even yung Hilda na hindi mo malaman na tumatakbo talaga. Katulad niya na si Cal TZ, sarili niya na rin mismo, ginagawa niya na ring bait. Pero ang RSG, hindi sila basta-basta kumakagat. Oo, at mahirap kasing kumagat sa hindi mo kayang lunukin. Ogwen, Nuts going in with the penalty zone pero mukhang half HP lamang ang ating inhibitor turret sa may bandang ibaba. Kyle TZ
Labas-pasok sa loob ng base. That's one in the return down. Maganda yung nagiging setup dito nila Few together with Flap Easy habang yung Lord naman buhay pa rin doon sa may bandang taas. Ogwen with the rest of the gang. Just targeting members after member dito ng RSG. Pulaan man ang kanyang buhay. There's light pero makakaligtas pa rin siya. Running away. Pero ang AP Bren ngayon na abante. Nandiyan din naman si Calteezy. Isang magandang value for Cam pero hindi yata sila makakakuha ng multiple heroes from the side of AP Bren. It's going to be a 1-for-1 pero sinimot na ng AP Bren ang mga inhibitor dito. Pero si Few matatanggal na sa equation. Nasa kamay na ni Eman ang bola, hindi nasa paa pala. Bruno is activated para sa RSG. Kyle Dizzy, buhay pa rin naman si Light. Grabe yung Circling Eagle, mapapaano ka rin talaga. Akala ko sasama kung hanggang saan kay Cable. Kaya nga Yung funny. may nakita ako sa TikTok eh, hindi ko confirm. Di ba mas masakit yun kapag malayo yung na-travel? Oo. So pwedeng na-one shot pala dun si... Pa nagkataon. Diyos Pero mahirap din i-risk kasi marapit din ang mga players dito. So may kita natin, totoo yung sinabi dito ni Umi na nasa paan na talaga ni Eman ang Susep. So ito yung mga kailangan meron kang balot buff. Bawal Yan. manginig ang tuhod para dito kasi yung ganito klaseng itsura ng base, mahirap na siya depensahan pero nade-depensahan pa rin ng RSG considering na ganito kalaki Oo. ang lamang ng AP Brent. That is a brilliant way to put it, Chantel. Talagang impressive ang ginagawa ng RSG ngayon na pagdepensa against a 12K gold lead. We have to reiterate, nasa paan na ni Eman ang bola. Kailangan niyang buhatin ang RSG with the double utility lineup. Siya ang aasahan in terms of damage at mukhang siya din ang hahanapin ng isa sa mga pinakabatikan na Fanny user na si Kyle Dizzy. Pag nahanap ka, akin ka. Sama lamang mainit na siya ngayon sa mata. Kailangan Oo. nilang talian ngayon yung mga paa ni Eman, ma-prevent siya na makasipa with the wave of the world as well. And paari nating asahan na pwedeng siya yung jumpan sa likod dito ni Flap Easy. Especially na meron pa rin naman Tortoise Posans na pwedeng gamitin dito. But definitely, RSG mukhang gusto na nilang ilaban din or i-deny kahit papano yung chance dito ng AP Bren na makakuha ng Lord. Oh, Lord, sinimulan na ni Super Marco na surprisingly nag-pick up pa rin ng anti-healing item. I guess against a double utility lineup ay napakaganda noon! Uy, nandiyan yung pag-attack ng Aladdin Few on 2 members. Makakaligtas dito si Light together with Nats. Pero si Calteezy aatras na nga lang din. Pero si Nats yata hindi ganun kakunat sa sitwasyon na to. Irad going in na rin as well. Pero nandyan na nga lang din yung mga kable. Nandyan yung damage. Pero RSG makakaligtas pa rin naman. AB Bren on the other hand, habang busy sila doon na magtakbuhan at mag-regen, nakuha na pala nila yung Lord. Sobra din mang pressure dito yung AP Bren. Kasi parang pwede na gawin sana is, okay, nakuha na natin Lord, pwede na natin tayong kumalma. Pero dahil gusto nila dito na parang laging hindi nakakahinga yung RSG, dinire-diretso pa nila. So nakikita natin ngayon, again, na nag-pay off ngayon yung double sustain or double support for RSG. But for AP Bren, super aware din sila doon. Kaya parang paano lang, pabugso-bugso yung ginagawa nila. Pag may kumagat, that's it. Bawal magkamali para sa RSG Light! At dito na naman sila. Ogwen Light is taken down. 4 members left to defend for their base. Pero ito na nga yata yung pinakasugal ng buhay dito ng RSG. Pero lumalaba pa rin naman dito ang AP Brenview with a double kill. Pero mukhang mas gusto na nila tapusin yung laban na to. But RSG, the Raiders wouldn't stand a chance as AP Bren secures the next match onto the upper bracket. And this winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. AP Bren ang nagwagi in this 5-game series. At kitang-kita na ito yung nakahinga na rin ang AP Bren dahil napakahirap ng serye yun. At saka ano dito, sobrang kudos talaga sa naging draft, di ba? Sinabi natin na ubos yung mga heroes ni Irad. So yes, meron pa naman ang Guinevere, pero dahil doon sa Guinevere pick din, pwede mong sabihin na parang left with no choice ang RSG in terms of draft. And even yung double support meta nakita natin, or double support hero nakita natin on the last moment, isang Netherrealm ni Few, kahit meron nakapatong, kahit meron dito Mathilda, kayang i-sustain, kayang mas maging matagal doon sa teamfight. At nakita talaga natin na yung effort ng RSG sa paglaro all the way to Game 5 at palakpakan pa rin natin ang ating Raiders for that show. Di pa naman tapos ang kanilang playoffs run. Pwede pa nilang kapangin
mula sa lower bracket. Pero ang ating victors for this series, of course, AP Brand Bees already celebrating sa victory na kanilang nakamit after 5 games. Nakangiti na rin. Kanina pa seryoso yung mga yan eh. Pwede na daw. Nakakahinga na sila ng maluwang. Kami muli ang inyong naging caster sa Umig sa mga dito, si Athena at Chantel. Punta na tayo kay Mara Aquino for the winner's victory. Congratulations to AP Brand! Job well done. Umabot kayo ng Game 5. What was the hardest moment in this series? Yung ano po siguro, Pinakamahirap sa all 5 games. yung You game reached to- Game 5. nung game 2 po, nahirapan po kami sa lineup po namin kasi masyado po kaming na-earlyan ng hours. Kaya parang kumambak na lang po kami nung game 2 tapos nanalo po kami. Alam mo, sa poll natin, we've been asking kung sino nga ba yung pinakamalakas na jungler. Ikaw number 2, si Irad yung number 3. So you're supposed to be stronger than Irad according to people. Pero yung ating game number 5, heavily banned yung heroes ni Irad. Bakit siya yung focus nyo? Why is that? Ano sabihin? Oo, bakit si Irad? Bakit si Irad? Lakas po kasi ni Rad kaya binan namin mga hero niya. Talagang finocus niya si Irad. By the way, congratulations. Actually, kay Few or kay Flap, one step closer na kayo para ma-represent ang ating bansa sa Empire Road Championship. Ayun, sobrang saya na nakaangat kami ngayon kasi for the past 2 season top 4 kami, tapos sayang yung yung upper bracket namin ganun. Tapos ngayon nakaangat kami, tapos may chance kami na maging M5 representative na bukas. Alam mo, ayon nga kay Coach Brian, meron sa isang interview na ang pagsubok daw na pinagdaanan nyo, parang medyo nawala yung gigil, yung drive. Do you think this was solved already ngayong playoffs? Sa tingin ko rin konti-konti nababalik yung gigil lalo na nung nag-start na itong playoffs. Ikaw naman, Flap, again ikaw experience ka sa pagpunta sa World Championship. One step closer. Actually, top 3 na kayo. Nasa upper bracket finals. Pero, makakalaban nyo, Blacklist International. So, sa regular season, even, how do you think na mag-iiba to ngayon? Mas papakita pa po namin yung lakas namin bukas. Kasi, kasi isang panalo na lang, M5 na eh. Kasi gustong-gusto namin mag-M5 lahat eh. Ayun, nagagalingan namin bukas. Sino yung kinakatakutan nyo bukas kontra Blacklist? Wala po. Wala, kahit isang manlalaro. Wala. Wala, okay. Talagang very confident ngayon ang AP Bren at kita na ang kanyang gigil. Ngayon, tingnan natin kung sino nga ba ang ating match MVP. Let me hear it from you. Talagang sumisigaw, Pandora, Pandora. Sino ba? Let's take a look at the screen for the match MVP. Kyle! Kyle, ano pa ba ang pwede naming asahan mula sa'yo dahil simula bukas, sobrang importante na ang laban nyo. M5 is on the line. Abangan niyo kami bukas. Mas gagalingan pa po namin para kami po ulit mag-represent ng Pilipinas. And now, it's time to give another round of applause to AP Brand. You may now take your bow. And take your walk of victory. AP Brand, umabot tayo. Umabot tayo ng Game 5. Matindi ang ating laban dahil M5 ang nakasalalay dito. Hihimayin natin ang ating laban kaya babalikan na natin ang ating analyst. Pasok!
Thank you so much, Mara. And of course, congratulations sa AP Brent for getting into the upper bracket finals with a wonderful game number 5. Saktong-sakto dahil pinag-usapan natin before game 5 happened that it will be a draft battle between the coaches of AP Brent and the RSG. To the point na pwede natin sabihin na kung sino yung mas maganda yung draft sila, yung potentially mas mananalo sa ating yung mga laban. And ang ginawa ng AP Brent in this case is to flex their heroes. We will talk about that later. For now, tingnan muna natin yung naging performance dito ni Few. I would say, hindi lang naman si Few yung MVP, yung galawan dito sa game na to. Very commendable nga lang yung kanyang itemization, prioritizing Elegant Gem into the Clock of Destiny. Kaya naman, ang sakit ng damage output nila. Ang pinaka notable dito mula sa AP Brent is yung pag-draft nila or pag-flex ng draft nila. Bigla silang gumawa ng XP lane na back siya into that Fanny, knowing na walang hard lockdown coming out from RSG to pin down na itong Fanny, naging free para sa Fanny yung game. Tapos meron pa silang Hilda in this game. Para sa akin, napakaganda nitong drafting pattern mula dun sa AP Brent. And we're not saying na hindi maganda yung draft ng RSG. It's just that yung AP Brent sinagot lane per lane, matchup per matchup, yung nakita natin sa kanila. Maybe the only losing matchup here is Baksha versus the Terizla as we saw kanina. Pero dahil dun sa existence ng Hilda, biglang hindi naging problema para sa AP Brent yung mga side lanes nila. At ang kinailangan lang gawin dito, make sure the gold lane is going to have a good time. Itong Faramis, makakuha lang siya ng Clock of Destiny, they're all set. Pagkahanap nila ng mga items na yon, dire-diretso na nilang pinuruan itong RSG. Nagkaroon ng time around 3 minutes na parang level 6 na itong si Kyle TZ on the Fanny, habang level 4 pa lang itong Guinevere. In fact, yung Guinevere, parehas lang din yan sa ibang mga assassin junglers. Dependent pa rin yan doon sa may purple buff. The fact na itong Fanny ay lumilipad na walang katakot-takot sa game na to, ito na agad yung win condition ng AP Brent na nakuha nila. There is a very strong combo nga lang dito sa RSG. Double sustained composition, sabay meron silang Bruno, and they have the Terizla. However, wala silang jungler to kind of finish off itong kanilang composition. Surely, there will be a world na gumagana tong Guinevere. Yun nga lang, ang kanyang katapat dito, Fanamis, which, in a way, maganda yung sustain going up against his Guinevere. Guinevere wants to eliminate people as soon as possible. Meron silang Bruno for the damage, for that, to complement that, meron pa silang sustain ng Angela. Yun nga lang, hindi nila naabot yung power spike nila dahil early game pa lang. Pituruan na sila ng AP Brent. Kaya nga naman, ang pinaka-MVP talaga para sa laban na to is the draft. Yung Hilda na nakita natin mula dito sa AP Brent, naging problema para dun sa Guinevere eventually. And obviously, nakita natin na yung pag-flex dun sa may Fanny na uncontested sa laban na to, very important yan sa pagkakapanalo ng AP Brent. This was a wonderful series. Nakita natin na draft pa lang, alam mo na kung sino yung mas nakakalamang. Only one game went in favor na sa isang team na nalugi. Kumbaga dahil dun sa kanilang comeback potential. But overall, nag-decide ng ating laban sa ngayon is yung early game. That's why AP Brent in this particular game number 5, kahit 17 minutes, 55 seconds ang inabot, alam mo na one-sided sa kanila. They're just waiting for their proper timing. Big props to RSG for prolonging this game. But nakita natin na early pa lang, alam mo na kung ano ang naging resulta. The Fanny na uncontested, pinuruhan yung jungler ng kabilang team, nakapag-invade ng dire-diretso going up against the members of RSG. That's the reason why they were able to win. At babalik pa rin tayo doon sa matchup na kapag mas maganda yung draft mo, sinabi mismo ni Coach Panda yan, sila yung mananalo doon sa may laban. That's game na number 5. And fortunately, RSG will go to the lower bracket. For now, that's it for me. Ibabalik na natin to sa ating mga casters. Maraming salamat, Wolf, for analyzing game number 5. Talagang nakita natin na nagsili para ng mga kills with Kyle TZ. And usually yung Matilda yung nalipad. Pero mukhang nauna pa si Kyle TZ. Looking at what happened in this series, anong nararamdaman nyo? This is a 5-game long stretch. Grabe, ako happy ako kasi sulit na sulit ang pagbisita ko muli sa playoffs pa. Ako din, happy din ako. Sulit na sulit ang dalawang series cast. Hoy, mother of all series ka. Alam na natin yan. Evil laugh. Joke lang. Evil laugh. Kahit saang series na ikakas mo ay talagang tumatagal. At yun din naman ang mga gusto ng viewers. At alam ko na ngayon na mahirap kontrahin ng Athena Shield yung Mother of all series.
No Grabe ang counter, burst. no counter. Physical damage kasi yan Physical eh. damage. Ah, Yes. sorry. Pero jokes aside, sobrang nga naging maganda kasi nagkaroon na naman tayo ng discovery pagdating sa drafting, lalong-lalo ng Game 5. Yes. I have to say, the Game 5 draft was a brilliant display coming in from the coaches and the analysts of AP Bren. And iba ang pinakita ni Coach Ducky doon at ni Coach V. And ready na nga ata sila sa kanilang upper bracket matchup. Moving forward sa lower bracket, panigurado ang RSG manonood bukas, mag-aantay kung sino ang kanilang lalabanan. Sa malamang at ang AP Bren, pinakita muli nila na AP Bren lang malakas. Oo, at saka parang biglang lumiko talaga na, ito yung sinabi na pag final game, ilalabas mo yung baraha mo. Yung mga ganong klaseng baraha, hindi siya basta-basta baraha kasi na-force mo yung kalaban mo na maglabas ng iba. At talagang na-force ng AP Bren ang RSG. At muli kami ang inyong naging caster. So nga pala si Umi, kasama ko dito si Athena Chantel. Punta na tayo kay Myra Aquino. Patindi ng patindi ang mga sumusunod na laban matapos bumandera ng Blacklist International at AP Bren sa kanilang naging laban. Bukas, makikilala na natin kung sino nga ba ang magre-represent ng ating bansa para sa M5 World Championship. Will it be the Agents or the Bees that will prove that the Philippine era is not over yet? Bukas, we have 2 more series coming your way. Kaya kita-kits, huwag kayong mawawala. Muli, ako po si Myra Aquino na nagpapaalala. Ang tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo ay mas Pinas Lakas. Keep it good vibes, everybody, and see you tomorrow. The 12th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 12. Our official sponsor, Infinix. Infinix Zero 35G, 4K ultra clear front vlog phone, and FWD Life Insurance. In the epic adventure of life, FWD is your expert wingman. Celebrate your victories living with FWD. Our partners in esports, Maya, it's everything, and a bank. Secret Lab, the official gaming chair of MPL Philippines, Pi Channel, and EVM Convention Center. Experience the MPL PH Season 12 playoffs action live at EVM Convention Center. Get your tickets now from our official ticketing partner, Slash. Just go to bit.ly/S12 playoffs tickets for more details. Don't forget to catch all of our official league content on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Habang yung blacklist ay kumakapit pa, ayaw pa rin.